Hello mga Kaps at magandang araw sa ating lahat. Another video tayo para sa mga ka-woodworkers natin na nagsisimula pa lang. Sa mga ka-woodworkers natin na nakapag-establish na ng kanilang sariling woodworking business. Congratulations sa ating lahat at patuloy lang tayo sa ating mga woodworking projects. At sa una talaga mga Kaps ay hindi natin maiiwasan na magkamali. May mga pagdadaanan tayo na malilito tayo. Sabi nga nila ganun talaga kasama yun sa pagtanda. Minsan nga mahihirapan ka talaga dahil hindi mo alam kung paano mo pipresyohan yung project mo. Pero ganun talaga mga Kaps, sa una lang naman yon. As time goes by, masasanay ka din mula sa pagbili ng mga materyales, pag-compute ng lahat ng mga kailangan mong gamitin sa project na to. Tapos syempre may mga pasobra yan mga Kaps. Huwag naman yung sobrang laki, yung tama lang. Huwag kayong mag-co-compute o magko-quote ng project nyo nang walang pasobra kasi hindi natin alam o during the process na ginagawa natin yung project may mga kailangan pa pala tayong idagdag. So kailangan meron tayong additional or di naman kaya ay allowance para sa mga ganong pangyayari. Pero syempre dapat reasonable. Basta ang mahalaga di baling talo, wag ka lang malugi. Di naman talaga may iwasan yung palpak mga Kaps. Kasi kailangan talaga natin yung pumalpak tayo para matuto tayo, di ba? Huwag kayong mag-alala mga Kaps kasi lahat yan pinagdaanan din namin, pinagdaanan ko, pinagdaanan ni Mang Benro. Pero habang tumatagal na natututunan namin yung mga dapat at hindi dapat na gawin pagdating sa mga woodworking projects natin. Yung mga kailangan nating gamit, mga kailangan nating materyales, sa pagbili, may mga pumalpak na rin tayo dyan, marami na tayong experience dyan. Kaya sa mga susunod talagang malalaman natin mga Kaps na ito na yung dapat, ito na yung hindi dapat sa mga ginagawa nating mga projects. Okay, mag-alala mga Kaps kasi gagawin natin yung mga videos na maaring makatulong sa inyo, makapag-share kami ng ideas mula sa mga ginagamit nating power tools, mga DIY na makinarya, yan katulad ng jointer planer na nakikita nyo na yan. Sa table saw, yung mga ginagamit nating accessories like yung sa blades ng table saw, sa mga ginagamit nating drill bits, tapos kung ano ba yung mga diskarte nating ginagawa para mabuo yung project na to. Share natin hanggat maaari para makatulong tayo dun sa mga Kaps natin, sa mga ka-woodworkers natin, lalong-lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang. Dun sa mga bihasana, alam na nila to mga Kaps. So paano mga Kaps? Hanggang dyan na lang at hanggat kaya natin gawan, isi-share natin yung mga ideas na natutunan din natin, nakuha din natin kay Mang Benro. Huwag niyo lang kalimutan mag-follow sa ating Facebook page at i-subscribe na rin ang aking YouTube channel mga Kaps. Hanggang sa muli mga Kaps, Godspeed everyone. Bilig yung dulo ah.